Good morning, June, lalo na kay Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga sambahay. Mula dito sa San Francisco Bay Area News Bureau, narito ang mga hataw balita. Halos nauubusan na ng paraan ng Federal Reserve upang iangat ang ekonomiya ng bansa mula sa recession. Kamakailan na pilitang ibaba ng Federal Reserve ang interest rate nito na halos bumaba sa 0%. Ito ang pinakmababang interest rate sa kasaysayan ng U.S. economy. Gayunpaman, hindi pa rin maaalis ang kaba sa financial market. Sinasamantala ng maraming mga bangko ang pangungutang sa Federal Reserve dahil sa napakababang interest rate. Subalit atubili naman ang mga bangkong ito na magpautang sa mga negosyante o mga individual na nakikiusap na pautangin upang matustusan ang pangangailangan. Positibo naman ang tanggap ng stock market nang marinig ang aksyon ng Federal Reserve. Tumipas sa 359.61 points o 4.5% ang Dow Jones Interactive maging ang New York Stock Exchange at Nasdaq. Samantala, Macy's Department Store naapektuhan na rin ng matinding crisis sa ekonomiya ng Amerika. May hataw balita si Randel Umipig. Dahil sa pabagsak sa ekonomiya, ang Macy's, ang pinakamalaking department store dito sa Amerika, ay magsasara ng 9 na branches sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ilan sa mga magsasara ay nasa Lake Mall sa Los Angeles, Valley View Center sa Dallas, Texas, at sa Washington Square, Indianapolis. Ayon sa chairman, president at CEO ng Macy's na si Terry J. Lundgren, ang dahilan ng pagsara ay ang pag-decline ng sales sa mga produkto sa nasabing lugar. Maapektuhan ang humigit kumulang na 900 nilang empleyado. Ayon kay Terry, maaaring mabigyan ng mga empleyadong ito ng panibagong trabaho sa mga paligid na tindahan na magsasarang Macy's store. Bagaman ganito ang kalagayan ng 9 na store locations sa Macy's, magbubukas pa rin ang kumpanya ng ibang tindahan sa mga lugar kung saan magiging mabunga ang kanilang negosyo. Randel Umipig para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Ibang mga opisyal ng pamahalaan ng Amerika ang maaaring pagtaas ng presyo ng langis dahil nahihirapan ang bansa sa pagbayad sa mga oil-producing companies. Maliban dito, tumataas rin ang pangangailangan ng fuel ng mga cargo ships, trucks at mga tren dahil sa paglilipat ng produkto sa mga malalayong lugar. Bilang solusyon dito, maaaring itaas rin ang singil sa mga consumer ng produkto. Ayon kay Chief Economist Nariman Beravesh, ang $2 na pagbaba ng langis mula noong summer ay katumbas ng $240 billion tax cut sa mga consumers. At yan ang pinakahuling mga balita dito sa North America mula dito sa San Francisco Bay Area News Bureau. Marcel May para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Salamat, Marcel May. At balikan naman natin ang mga balita sa